Ano ang gagawin mo upang mabuhay kung itinakwil ka ng iyong mga magulang sa edad na 16? Magtatrabaho ka ba sa isang convenience store para sa maliit na sahod o magpapakadalubhasa sa pag-aaral upang makakuha ng scholarship? Para kay Hunter, isang tahimik at halos hindi napapansing estudyante na laging nakayuko habang naglalakad sa pasilyo ng paaralan, mas mapanganib ang landas na kanyang pinili. Walang sinuman ang makapag-akalang sa likod ng kanyang imahe bilang isang mahirap ngunit masipag na estudyante at makapal na salamin ay siya pala ang utak ng isang malawak na iligal na operasyon ng proteksyon at pag-ugnay sa ilalim ng mundo ng krimen. Sa umaga, abala si Hunter sa paglutas ng mga problemang pangmatematika. Ngunit pagsapit ng gabi, siya ay nagiging isang misteryosong tagapag-utos na namamahala sa isang serbisyo ng proteksyon para sa mga babaeng nagtatrabaho sa sensitibong industriya. Kapag may isa sa mga babaeng iyon na napapahamak, nagpapadala sila ng distress signal kay Hunter sa pamamagitan ng isang application sa kanilang cellphone. Sa oras na matanggap niya ang alerto, agad niyang inuutusan si Nelson upang pumunta sa lugar, iligtas ang biktima at harapin ang salarin. Lahat ng operasyon ni Hunter ay pinamamahalaan lamang sa pamamagitan ng isang mobile application. Hindi alam ng mga babaeng empleyado at ni Nelson ang tunay niyang mukha o boses dahil gumagamit siya ng voice-changing software. Ang tanging tawag nila sa kanya ay boss. Kabilang sa mga gumagamit ng kanilang serbisyo ay mga kabataang babae, maging mga menor de edad na estudyante sa high school. Isang araw, habang nagtatrabaho ang isa sa mga babae, nakatagpo siya ng isang baliw na kliyente. Matapos nitong pagsamantalahan ng babae, itinali siya, kinuhanan ng video, at sinimulang gupitan ang kanyang buhok. Agad na pinindot ng babae ang emergency button sa kanyang bracelet upang magpadala ng distress signal. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Nelson. Nagbunot ng kutsilyo ang baliw na kliyente upang takutin siya, ngunit mabilis siyang pinagsusuntok ni Nelson. Pagkatapos ay ginupit nito ang tali ng babae gamit ang gunting bago sinaksak ang salarin sa binti gamit din ang gunting. Matapos ang insidente, kinuwenta ni Nelson at ng babae ang kabuang pinsalang dapat bayaran ng lalaki na umabot sa 2 milyon. Ngunit nang kakapan nila ito, ilang barya lamang ang natagpuan nila. Dahil tumanggi itong magbayad, muli siyang itinali ng babae at hinayaang bugbugin ni Nelson bilang kapalit ng natitirang halaga. Pagkatapos ng misyong iyon, nakatanggap muli si Nelson ng panibagong utos mula sa misteryosong pinuno. Patuloy niyang inihatid ang iba pang mga babae sa iba't ibang lugar sa buong lungsod upang magtrabaho. Pagkatapos ng bawat trabaho, binabayaran nila si Nelson para sa serbisyo ng proteksyon. Sa araw naman, nananatiling huwarang estudyante si Hunter. Habang nasa loob ng silid-aralan, napansin niyang naglalaro ng soccer sa labas ang kaklase niyang si Amanda kasama ang ilang lalaking estudyante. Nabighani ang mahiyain at tahimik na si Hunter sa kakaibang alindog at kumpiyansa ni Amanda. Nang ipatawag siya ng kanilang homeroom teacher na si Mr. Han, tinanong siya nito kung bakit peke ang lagda ng kanyang magulang sa report card kahit siya ang nanguna sa buong baitang. Pagkatapos ay paulit-ulit siyang hinikayat ni Mr. Han na sumali sa Social Issues Research Club. Tumanggi si Hunter dahil wala siyang interes dito. Ngunit sa sandaling iyon ay pumasok si Amanda, ang paboritong estudyante ni Mr. Han at matagal ng miyembro ng naturang club. Dahil dito, pinilit ng guro si Hunter na sumali at inatasan pa siyang maging assistant ni Amanda. Agad naman siyang pumayag. Pagkatapos ay tinalakay nila ang paksa tungkol sa iligal na transaksyon ng mga kabataan. Nangako si Amanda na gagawa siya ng pananaliksik tungkol dito sa darating na weekend. Maya-maya ay tinanong ni Amanda si Hunter kung libre ba siya sa weekend. Dahil dito ay lalo siyang nataranta at hindi agad nakasagot. Nagbiro si Mr. Han na mas mabuti pang lumabas paminsan-minsan si Hunter kaysa magkulong lagi sa bahay. Pag-uwi niya, hindi mapakali si Hunter habang iniisip kung mananatili ba siya sa bahay upang pamahalaan ang kanyang iligal na negosyo o makikipagkita kay Amanda upang pag-usapan ang kanilang proyekto. Matapos ang mahabang pag-iisip, nagpadala siya ng mensahe kay Amanda at nagkasundo silang magkita kinabukasan ng 1:00 ng hapon upang magtalakay. Pagkatapos nito ay ipinaalam ni Hunter kay Nelson na magpapahinga siya kinabukasan. Wala siyang tatanggapin kahit anong request para sa proteksyon sa araw na yon. Samantala, si Emily ay nagtungo sa pinagtitipunang lugar ng mga babaeng nagtatrabaho sa naturang serbisyo. Nagsisikap siyang kumita ng pera upang makabili ng mamahaling cellphone bilang regalo sa kanyang kasintahang si Wookie para sa kanilang ika-100 araw na anibersaryo. Dumating ang pinuno ng grupo at ikinuwento niyang ginupitan siya ng isang baliw na kliyente kaya napilitan siyang magpagupit ng maikli. Ikinuwento rin niyang pinagbubugbog ni Nelson ang naturang salarin at pinuri ang husay ng namamahala sa serbisyo ng proteksyon. Nang marinig ni Emily na walang operasyon ang serbisyo kinabukasan, labis siyang nadismaya dahil kailangan niyang kumita ng pera upang mabili ang regalo para kay Wookie. Nakiusap siya kay Nelson na samahan pa rin siya bilang proteksyon sakaling makatagpo siya ng mapanganib na kliyente. Ngunit tinanggihan ni Nelson ang kanyang pakiusap at agad na umalis sakay ng kanyang sasakyan. Samantala, naghahanda na si Hunter para sa una niyang pagkikita kasama ang babaeng lihim niyang hinahangaan. Dahil unang beses ni Hunter na makipagkita sa isang babae, labis siyang nailang at hindi niya alam ang dapat gawin. Nagsaliksik pa siya sa internet kung gaano karaming pera ang kailangang dalhin kapag nakikipag-date. Pagdating niya sa coffee shop, hindi siya agad pumasok. Hinintay muna niya si Amanda upang sabay silang pumasok. Kahit ang pagbukas ng pinto ay hindi niya alam kung paano gagawin. Nang umorder sila ng inumin, nagpakitang gila si Hunter at nagpresentang siya ang magbayad. Ngunit maging sa pagkuha ng pera ay labis siyang nataranta. Umorder si Hunter ng espresso upang magmukhang mas lalaki, ngunit hindi niya alam kung paano ito tamang inumin.
Kinailangan pa niyang hintayin na ipakita ni Amanda ang tamang paraan bago niya ito nagawa. Habang nag-uusap, nagtanungan sila tungkol sa kanilang pamilya. Ikinuwento ni Hunter na pareho siyang iniwan ng kanyang mga magulang noong huling taon niya sa middle school. Walang sinuman sa paaralan ang nakaalam na mag-isa lamang siyang namumuhay. Tinanong siya ni Amanda kung paano siya nakaligtas. Sinabi ni Hunter na nagtatrabaho siya ng part-time. Sa harap ng sanay at matapang na si Amanda, para bang isang batang bagong silang si Hunter na walang alam sa mundo. Halos maiyak pa siya sa harap ng babaeng lihim niyang hinahangaan. Samantala, nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho si Emily kahit ipinahayag na walang operasyon ang serbisyo ng proteksyon sa araw na yon. Sa kasamaang palad, nakatagpo niya ang parehong baliw na kliyenteng gumupit sa buhok ng pinuno ng kanilang grupo noong nakaraang araw. Nang sabihin ni Emily na maliligo muna siya, inutusan siya ng lalaki na tawagan agad ang kanyang tagapamahala. Pagkatapos ay lumabas ang dalawa pang kasamahan ng baliw na kliyente. Natanggap ni Hunter ang distress signal ni Emily. Pumasok siya sa palikuran upang tawagan si Nelson, ngunit nagpapaayos ito ng cellphone at hindi agad makapunta. Labis na nag-alinlangan si Hunter kung ano ang kanyang gagawin. Pinayagan ng baliw na kliyente si Emily na makausap si Hunter. Nakiusap si Emily at tinanong kung pababayaan ba siya nito. Dahil dito, napilitan si Hunter na iwan si Amanda upang puntahan at iligtas si Emily. Kinuha ni Hunter ang isang stun gun at nagtungo sa supermarket upang bumili ng baterya. Ngunit wala roon ang uri ng bateryang kailangan niya. Naghanap pa siya sa basurahan, ngunit hindi pa rin niya napaandar ang sandata. Sa huli, kumuha na lamang siya ng isang pamalo at nagtungo sa lugar kung saan nakakulong si Emily. Habang papunta si Hunter, patuloy na binubugbog ng baliw na kliyente si Emily. Sinabi nitong kailangan niyang tawagin ang tagaprotekta sa anumang paraan dahil gusto nitong maghiganti sa pagkakabugbog sa kanya noong nakaraan. Pagkatapos ay sinimulan nitong gupitin ang buhok ni Emily. Bigla itong nakatanggap ng tawag mula sa tagapamahalang tinatawag nilang boss na walang iba kundi si Hunter. Ipinaalam ni Hunter na paparating na ang mga pulis. Mayabang namang sinabi ng lalaki na alam nitong hindi kayang tumawag ni Hunter ng pulis dahil madadamay at maaaresto rin si Emily. Sinabi ni Hunter na buksan nito ang bintana at tingnan ang nasa labas kung hindi ito naniniwala. Nang tumingin ang lalaki, nakita nitong may dumating ngang sasakyan ng pulis. Mabilis nitong kinuhanan ng litrato si Emily bago tumakas kahit hirap itong maglakad dahil sa sugat sa binti. Pumasok ang mga pulis upang siyasatin kung may nagaganap na iligal na transaksyon sa lugar. Totoong tumawag si Hunter sa mga pulis, ngunit ibang kwarto ang itinuro niyang lokasyon upang hindi mahuli si Emily. Samantala, nagawa ni Emily na putulin ang kanyang mga tali gamit ang gunting at palihim na nakalabas. Habang nagsisiyasat, hindi sinasadyang napansin ng babaeng pulis na si Detective Kim ang mga palamuting oso na nakasabit sa backpack ng isang estudyanteng babae na papasok sa elevator. Sa huli, matagumpay na nailigtas ni Hunter si Emily. Pagkatapos ay bumalik si Hunter sa coffee shop upang makipagkita kay Amanda, ngunit umuwi na ito. Iniabot sa kanya ng empleyado ang backpack na naiwan niya. Malungkot na umuwi si Hunter at nagpadala ng mensahe kay Amanda upang humingi ng tawad. Samantala, naghahanda ang baliw na kliyente na i-upload sa online forum ng paaralan ang mga litrato ni Emily habang nagtatrabaho. Ngunit napigilan ito ni Nelson bago pa maisagawa ang balak. Sa kabilang panig, mas nakilala ang tunay na buhay ni Amanda. Isa siyang anak ng mayamang pamilya. Bagamat lumaki siya sa karangyaan, naging labis siyang mapaghimagsik dahil napakahigpit ng kanyang mga magulang. Inilagay pa siya ng kanyang mga magulang bilang CEO ng entertainment company ng kanilang pamilya, ngunit labis niyang kinamumuhian ang pagsunod sa mga desisyong ipinipilit sa kanya. Matapos ang pagkikita nila ni Hunter sa coffee shop, napansin ni Amanda na tila may malaking lihim itong itinatago. Sinamantala niya ang pagkakataong nakatulog si Hunter sa loob ng silid-aralan. Palihim niyang kinuha ang cellphone na ginagamit nito sa pamamahala ng iligal na operasyon. Dinala ni Amanda ang cellphone sa palikuran at sinubukang hulaan ang password, ngunit hindi niya ito mabuksan. Kaya bumalik siya at nagkunwaring niyayang kumain si Hunter. Habang magkasama sila, paulit-ulit niyang tinanong kung ano talaga ang part-time na trabaho ni Hunter. Dahil dito, labis itong nataranta at hindi makasagot ng maayos. Pagkatapos ay hinikayat ni Amanda si Hunter na tuluyang sumali sa Social Issues Research Club. Pumayag si Hunter at inilabas ang kanyang personal na cellphone upang sumali sa group chat ng club. Mabilis na pinagmasdan ni Amanda ang password na inilagay niya. Masayang itinago ni Hunter ang regalong ibinigay ni Amanda. Ngunit sa sandaling iyon, napansin niyang nawawala ang cellphone na ginagamit niya sa pagpapatakbo ng kanyang iligal na negosyo. Samantala, ginamit ni Amanda ang password na nakita niya at matagumpay niyang nabuksan ang cellphone. Lumabas na isang password lamang ang ginagamit ni Hunter sa kanyang dalawang cellphone. Ipinaalam ni Amanda kay Mr. Han na matagumpay niyang nakumbinsi si Hunter na sumali sa kanilang club. Ngunit sa pamamagitan ng ninakaw na cellphone, natuklasan niya ang napakalaking lihim na matagal nang itinatago ni Hunter. Nang mapagtanto ni Hunter na nawawala ang mahalagang cellphone, agad siyang naghanap sa iba't ibang lugar. Ginamit niya ang tracking application upang malaman kung nasaan ito. Habang sinusundan ang signal, nakasalubong niya si Emily na nagdiriwang ng kanilang ika-100 araw na anibersaryo ng kasintahan niyang si Wookie. Napansin ni Hunter ang isang cellphone na kamukha ng nawawala niyang gamit. Agad niyang sinugod at sinubukang agawin iyon, ngunit bigla siyang nadapa. Dahil dito, nahulog at nasira ang cake para sa anibersaryo ni Emily at Wookie. Nagalit si Wookie at agad na binugbog si Hunter. Sinubukan ni Emily na pigilan ang kanyang kasintahan, ngunit hindi siya nito pinakinggan.
Habang patuloy na sinasaktan ni Wookie si Hunter, isang lalaki ang dumating upang awatin sila. Ang lalaking iyon ay ang tunay na ama ni Hunter. Pagkatapos ng insidente, niyaya ng ama si Hunter na kumain. Hiniling nito na bumalik si Hunter at tumirang muli kasama niya dahil nakahanap daw siya ng magandang paraan upang kumita ng pera sa internet. Tinanong ni Hunter kung bumalik lamang ba ang kanyang ama dahil naubusan ito ng pera. Sinabi ng ama na kakausapin nito si Mr. Han upang ipalipat si Hunter sa ibang paaralan. Lalong nagalit si Hunter nang marinig iyon. Sinabi niyang maayos ang kanyang buhay at dahil iniwan na siya noon ng kanyang ama, hindi na ito dapat bumalik pa. Pagkatapos ay lumabas si Hunter. Sa sandaling iyon, ipinakita ng tracking application na malapit lamang ang nawawala niyang cellphone. Agad siyang tumakbo at sumiksik sa napakaraming taong naglalakad sa kalsada. Dinala siya ng signal sa isang internet coffee shop. Samantala, masayang tinitingnan ni Amanda ang mga lihim na litrato sa cellphone ni Hunter. Nakita niya ang napakaraming bungkus ng perang nakatago sa bahay nito. Nang mapansin ni Amanda na papalapit na si Hunter, agad siyang tumakas. Napagtanto rin niyang ginagamit nito ang tracking application upang hanapin ang cellphone. Agad niyang pinatay ang cellphone at umalis. Dahil dito, tuluyang nawala ang signal at hindi na matukoy ni Hunter ang lokasyon ng kanyang nawawalang cellphone. Sa kabilang panig, muling nagtatrabaho si Emily. Habang naghahanda siyang pumasok sa isang hotel room, paulit-ulit na bumalik sa kanyang isipan ang traumatikong pangyayari noong nakaraan. Sa kabila nito, pinilit niyang pumasok sa loob. Ngunit nang makita niya ang naghihintay na kliyente, bigla niyang naisip na ito ang baliw na lalaking umatake sa kanya. Dahil sa matinding takot, nahilo at nawalan ng malay si Emily. Bago tuluyang mawalan ng malay, naipadala niya ang distress signal. Tinanggap ng isang tao ang request sa application at ipinadala ang mensahe kay Nelson upang iligtas siya. Matapos matagumpay na mailabas ni Nelson si Emily, ipinaliwanag nitong nakararanas siya ng panic attack. Tinanong niya kung kaya pa ba nitong ipagpatuloy ang trabaho. Sinabi ni Emily na kapag hindi niya ginawa ang trabahong iyon, pakiramdam niya ay wala siyang halaga. Pagkatapos ay umalis siya. Hindi niya alam na nakaupo lamang sa malapit si Amanda at narinig ang buong pag-uusap. Alam ni Amanda ang bawat lugar na pinupuntahan ni Emily dahil nasusubaybayan niya ito sa pamamagitan ng application sa cellphone ni Hunter. Dahil sa cellphone, nalaman ni Amanda ang lahat ng detalye ng operasyon. Pag-uwi ni Hunter, kumuha siya ng ekstrang cellphone. Ginamit niya iyon upang tawagan si Nelson. Ipinaalam ni Hunter na nagkaroon siya ng problema at hindi sila tatanggap ng anumang request para sa proteksyon sa araw na iyon. Nagtaka si Nelson at tinanong kung sino ang tumanggap sa huling request para sa tulong. Biglang nakatanggap si Hunter ng tawag mula sa sarili niyang nawawalang cellphone. Si Amanda ang nasa kabilang linya, ngunit binago niya ang kanyang boses upang magtunog lalaki. Ipinaalam ng misteryosong tumatawag na alam na nito ang lahat tungkol sa iligal na operasyon ni Hunter. Sinabi rin nitong kapag kumalat ang laman ng cellphone, tuluyan nang masisira ang buhay ni Hunter. Sinuri ni Hunter ang tracking application at nalaman niyang nasa observation deck ang misteryosong kumuha ng kanyang cellphone. Agad niyang pinapunta roon si Nelson. Pagdating ni Nelson sa observation deck, isang babae lamang ang nakita niya roon kaya wala siyang pinaghinalaan. Tinanong ni Hunter ang misteryosong tumatawag kung magkano ang kailangan nito kapalit ng pagbabalik ng cellphone. Ngunit nang makita ni Amanda na papalapit ang sasakyan ni Nelson, agad niyang ibinaba ang tawag at sinabing makikipag-ugnayan na lamang siya muli. Dahil sa pagkawala ng mahalagang cellphone, nawala ng ganang pumasok sa paaralan si Hunter. Nanatili lamang siyang nakahiga at nakabaluktot sa loob ng kanyang bahay. Pagkatapos ay inimpek niya ang lahat ng kanyang gamit at pera upang tumakas. Natatakot siyang ibigay ng misteryosong nanginikil ang cellphone sa mga pulis. Sa sandaling iyon, dumating si Amanda at kumatok sa kanyang bahay. Sinabi nitong gusto lamang niyang malaman kung bakit hindi pumasok sa paaralan si Hunter. Pagkatapos ay nagpumilit siyang pumasok sa loob. Mabilis na itinago ni Hunter ang maleta na katatapos lamang niyang ayusin bago niya pinapasok si Amanda. Ipinaalam ni Hunter na maaaring huminto siya sa pag-aaral at pumunta sa lungsod kung saan nakatira ang kanyang ama. Nang tanungin ni Amanda kung bakit, sinabi niyang pagod na siya. Matapos silang mag-usap, nagpaalam si Amanda na gagamit ng banyo. Pagpasok sa banyo, binuksan niya ng malakas ang gripo upang makalikha ng ingay. Pagkatapos ay ginamit niya ang nawawalang cellphone ni Hunter upang tawagan ito. Gamit ang binagong boses, sinabi ni Amanda na kung gusto ni Hunter na mabawi ang cellphone, kailangan nitong pumunta sa isang kainan malapit sa paaralan pagkalipas ng 5 minuto. Nang marinig ni Hunter ang utos ng misteryosong lalaki, agad siyang naghanda upang sumunod. Sinabi niya kay Amanda na may mahalaga siyang kailangang puntahan. Nagkunwari naman si Amanda na masakit ang kanyang tiyan at hindi pa siya tapos sa banyo. Dahil kailangan nang umalis ni Hunter, hiniling niyang si Amanda na lamang ang magsara at magkandado ng pinto. Nahulog si Hunter sa bitag ni Amanda at nagmamadaling nagtungo sa napagkasunduang lugar. Naiwan si Amanda sa bahay at sinyasat niya ang bawat sulok nito. Natagpuan niya ang napakaraming bungkus ng pera sa loob ng maleta at mabilis niyang inilagay ang mga iyon sa kanyang bag. Ngunit naalala niya ang sinabi ni Hunter na pagod na ito. Nang maisip niya ang kaawa-awang mukha nito, nakaramdam siya ng awa at ibinalik ang pera sa dati nitong kinalalagyan. Biglang dumating ang ama ni Hunter. Pagpasok nito sa silid, nakita nito ang maleta at ang napakaraming perang nasa loob. Agad na kinuha ng iresponsableng ama ang lahat ng pera at inilagay sa isang bag. Samantala, nagtago si Amanda sa loob ng aparador. Nang makaalis ang ama ni Hunter, lumabas din siya at nagpa siyang habulin ito.
Pagbukas ng elevator sa ground floor, mabilis na lumapit si Amanda, hinablot ang bag ng pera at sumigaw ng malakas. Hindi sinasadyang nahulog ni Amanda sa sahig ang cellphone ni Hunter. Habang nakasakay sa taxi, nakita ni Hunter sa tracking application na bumalik sa kanyang bahay ang signal ng cellphone. Agad niyang pinabalik ang driver. Patuloy namang hinabol ni Amanda ang ama ni Hunter upang mabawi ang pera. Ngunit nakakuha ang lalaki ng bisikleta at mabilis na nakatakas. Pagdating sa isang interseksyon, nagkaharap ang mag-ama. Nang makita ni Hunter ang mga bungkus ng pera, labis siyang nabigla. Ngumiti ng tuso ang kanyang irresponsableng ama bago mabilis na tumakas sakay ng bisikleta. Pagkatapos ay nakita ni Hunter si Amanda na humahabol dito. Dumating ang security guard ng gusali at ibinigay kay Amanda ang cellphone na nahulog niya. Doon napagtanto ni Hunter na si Amanda ang kumuha ng kanyang cellphone. Sinugod niya si Amanda at tinangkang suntukin ito, ngunit mabilis siyang pinabagsak ng babae. Tinanong ni Hunter kung bakit nito ginawa ang lahat ng iyon. Pagkatapos ay napahagulgol siya at tumalikod upang umalis. Malungkot na nagtungo si Hunter sa silid-aralan. Doon ay nilapitan siya ni Wookie upang muling manggulo. Galit pa rin ito dahil nasira ni Hunter ang cake para sa ika-100 araw na anibersaryo nila ni Emily. Muli siyang pinagbubugbog ni Wookie. Dumating si Amanda at ipinahayag na magkasintahan sila ni Hunter. Nagbanta siyang hindi niya palalampasin si Wookie kapag muli nitong sinaktan ang kanyang kasintahan. Pagkatapos ay sinabi ni Amanda kay Hunter na sumunod sa kanya kung gusto nitong mabawi ang cellphone. Dinala niya si Hunter sa gymnasium ng paaralan. Sinisi ni Hunter si Amanda sa pagkawala ng lahat ng perang pinaghirapan niyang ipunin sa loob ng maraming taon. Sinabi ni Amanda na maaari naman niyang kitain muli ang pera. Ngunit ipinaliwanag ni Hunter na wala na siyang sapat na oras dahil kukuha na siya ng pagsusulit para sa kolehiyo sa susunod na taon. Maya-maya ay dumating ang isang grupo ng matatandang estudyante upang makipag-usap kay Amanda. Dahil palakaibigan at palalabas si Amanda, marami siyang kakilalang makapangyarihan sa loob ng paaralan. Tinanong niya si Hunter kung kailangan ba nito ng mga bagong kliyente. Ipinakita niya ang mga lalaking malalaki ang pangangatawan at sinabi niyang mas mabilis silang kikita kapag mas marami ang kanilang kasamahan. Pagkatapos ay tinawagan ni Hunter ang isang kaibigan ng kanyang ama upang malaman ang kasalukuyang tirahan nito. Nang makuha niya ang address, dinala niya ang stone gun at nagtungo roon upang bawiin ang kanyang pera. Habang papasok siya sa elevator, muli niyang nakasalubong si Amanda. Tinangka ni Hunter na agawin ang cellphone, ngunit sinabi ni Amanda na iniwan na niya yon sa bahay. Sinabi rin nitong sasama siya upang tulungan siyang bawiin ang nawawalang pera. Magkasama silang sumakay ng sasakyan patungo sa lungsod kung saan nakatira ang ama ni Hunter. Pagdating sa tamang address, naghanda si Hunter ng mga kagamitan upang buksan ang kandado. Ngunit mas mabilis na binasag ni Amanda ang bintana upang makapasok sila. Matagal silang naghanap sa loob ng bahay, ngunit wala silang natagpuang pera. Kaya nagpasya silang hintayin ang ama ni Hunter na makauwi. Tinawag ni Amanda si Hunter na isang tagapamahalang gumagamit kay Nelson upang mangasiwa sa mga babaeng nagtatrabaho. Agad namang ipinaliwanag ni Hunter na ang kanilang operasyon ay isang serbisyo ng proteksyon upang mapanatiling ligtas ang mga babae habang nagtatrabaho. Hindi inaasahan ni Hunter na sasabihin ni Amanda na gusto nitong sumali sa kanilang negosyo. Nagtaka si Hunter kung bakit kailangan pang magtrabaho at kumita ng pera ni Amanda gayong mayaman ang pamilya nito. Ngunit nanahimik lamang si Amanda at hindi sumagot. Nang makauwi ang ama ni Hunter, agad itong tinanong ng anak kung nasaan ang pera. Pagkatapos ay ginamit ni Hunter ang stone gun laban sa kanyang ama. Ipinakita ng lalaki sa dalawa ang isang cryptocurrency investment platform. Ipinaliwanag nitong inilagay niya roon ang buong 60 milyong won na kinuha niya dahil naniniwala siyang tataas ang halaga nito. Ngunit ipinakita ng website na mahigit 91% na ang nalugi sa kanyang account. Nang mapagtanto ni Amanda na naloko ang lalaki, agad niyang sinubukang i-withdraw ang natitirang pera upang may mailigtas pa sila. Ngunit pinigilan siya ng ama ni Hunter dahil naniniwala pa rin itong hindi siya naloko. Napatingin si Hunter sa kutsilyong nakapatong sa mesa. Naisip niyang gumawa ng masamang bagay laban sa kanyang ama, ngunit pinigilan siya ng kanyang konsensya. Walang magawa si Hunter kaya lumabas na lamang siya. Tinanong siya ni Amanda kung handa ba talaga niyang pabayaan ang lahat ng perang iyon. Ngunit sinabi ni Hunter na ama pa rin niya ang lalaking iyon at wala siyang magagawa. Pagkatapos ay sumigaw si Hunter sa matinding galit at sumakay sa sasakyan upang umuwi. Pagdating ng sasakyan sa Seoul, nakita ni Amanda na nakatulog si Hunter. Tahimik niyang ibinalik ang cellphone nito bago siya bumaba at naunang umuwi. Samantala, hinanap ni Yumi, ang pinuno ng grupo ng mga babaeng nagtatrabaho, si Nelson. Tinanong niya kung kailan muling magbubukas ang serbisyo ng proteksyon. Sinabi ni Nelson na magtatrabaho lamang siya kapag iniutos ni Hunter na ipagpatuloy na ang operasyon. Iniabot ni Yumi ang isang bungkus ng pera at sinabi niyang siya na mismo ang maghahanap ng mga kliyente. Ang kailangan lamang gawin ni Nelson ay samahan at protektahan siya laban sa mga mapanganib na lalaki. Ngunit ibinalik ni Nelson ang pera at ipinaliwanag na sumusunod lamang siya sa mga utos ni Hunter. Tinanong ni Yumi kung ano ang relasyon niya kay Hunter at kung bakit napakatapat niya rito. Ngunit nanatiling tahimik si Nelson. Bumalik si Yumi sa kanilang pinagtitipunang lugar at kinausap ang kanyang mga kasama. Sinabi niyang hindi sila maaaring patuloy na maghintay kay Hunter dahil magugutom sila kapag hindi sila nagtrabaho. Kaya kailangan nilang humanap ng bagong serbisyo ng proteksyon. Hindi sumang-ayon si Emily. Sinabi niyang panatag lamang ang kanyang loob kapag si Nelson ang kasama nila. Nang pagalitan siya ni Yumi, tinanong ni Emily kung desperado na ba itong makipagtrabaho sa mga kliyente.
Dahil dito, sinaktan ni Yumi si Emily at ipinahayag na tanggal na siya sa grupo. Samantala, labis nang naghihirap si Hunter. Wala na siyang pera kahit para sa pamasahe papunta sa paaralan. Tinawagan pa siya ni Mr. Han upang singilin sa bayarin sa paaralan. Nang gabing iyon, tinawagan ni Hunter si Nelson at ipinaalam na muling magbubukas ang serbisyo ng proteksyon. Ngunit sinabi ni Nelson na hindi pa niya natatanggap ang kanyang sahod para sa buwan na iyon. Magtatrabaho lamang siyang muli kapag nabayaran na siya. Humingi si Hunter ng kaunting panahon upang maayos ang lahat. Pagkatapos ay nagtrabaho siya bilang tagabuhat ng mga kargamento sa gabi upang makalikom ng perang kailangan para muling mabuksan ang serbisyo. Ngunit napakaliit ng kinikita niya at hindi iyon sapat. Marami pa siyang ibang gastusin sa pang-araw-araw na pamumuhay kaya labis siyang namroblema. Kinabukasan, dumating si Amanda at kumatok sa kanyang bahay, ngunit ayaw siyang papasukin ni Hunter. Sinabi ni Amanda na marami siyang pera, ngunit hindi iyon pinansin ni Hunter. Pagkatapos ay gumamit siya ng paboritong crustacean ni Hunter upang akitin itong lumabas at makipag-usap. Iniabot ni Amanda ang malaking halaga ng pera at sinabing ibigay iyon kay Nelson upang muling mabuksan ang kanilang negosyo. Tinignan ni Hunter ang malaking halaga at tinanong kung bakit iyon ibinibigay ni Amanda. Ipinaliwanag nitong gusto niyang magkaroon ng bahagi sa negosyo. Ngunit ibinalik ni Hunter ang pera at umalis. Sa paaralan, kumuha si Hunter at ang kanyang mga kaklase ng midterm examination. Dahil marami siyang part-time na trabaho at labis siyang namroblema sa paghina ng kanyang negosyo, wala siyang sapat na oras upang mag-aral. Nang ikumpara niya ang mga sagot sa kanyang mga kaklase, nalaman niyang 48 lamang sa 100 ang nakuha niyang puntos. Kinutya siya ng lalaking katabi niya at tinanong kung nandaraya ba siya noon kaya bigla siyang naging napakahina ngayon. Ipinaalam pa nito sa buong klase ang mababang marka ni Hunter. Dahil sa galit, sinuntok ni Hunter ang kaklase. Pagkatapos ay nilapitan niya si Amanda at pumayag ng makipagtulungan dito. Samantala, nagtungo si Detective Kim sa motel upang mag-imbestiga. Nakuha sa surveillance camera ang sandaling lumabas ang isang estudyanteng babae mula sa isang kwarto. Malinaw na nakita ni Detective Kim ang mukha ni Emily at napagtanto niyang menor de edad pa ito. Matapos mapaalis sa grupo, hinanap ni Emily si Nelson upang humingi ng anumang trabahong maaari niyang gawin. Tinanong niya kung kailan muling magbubukas ang operasyon ni Hunter. Sinabi ni Nelson na hindi niya alam. Pinayuhan niya si Emily na tuluyan ng huminto dahil naabot na nito ang hangganan ng kanyang kakayahang tiisin ang ganoong uri ng trabaho. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Nelson ng tawag mula kay Hunter. Ipinaalam ni Hunter na naipadala na niya ang sahod nito at muling magbubukas ang serbisyo ng proteksyon simula sa araw na iyon. Tinanong ni Nelson si Emily kung gusto nitong magtrabaho agad. Ngunit dahil hindi pa rin siya nakababawi mula sa traumatikong karanasan noong nakaraan, nagpasya siyang manatiling mag-isa. Samantala, ang kaklaseng sinuntok ni Hunter ay nakikipagtipon kay Wookie at sa mga kasamahan nito. Napag-usapan nilang protektado na ngayon ni Amanda si Hunter, kaya wala nang naglalakas loob na galawin ito. Dahil malapit si Amanda sa mga nakatatandang miyembro ng judo team ng paaralan, itinuturing siyang isang mapanganib na kalaban. Kaya nag-isip ang grupo ng mas tusong paraan upang maparusahan si Hunter. Matapos pumayag si Hunter na makipagnegosyo kay Amanda, palagi na itong nakasunod sa kanya na parang anino. Mapanlin lang na iminungkahi ni Amanda na hikayatin nila ang matataas at malalakas na miyembro ng judo team na magtrabaho bilang mga lalaking kasama sa pakikipag-date. Pagkatapos ay sila na lamang ang mangungulekta ng bayad. Ngunit sinabi ni Hunter na hindi papayag ang mga ito. Ipinaliwanag ni Amanda na hindi lamang si Hunter ang gumagawa ng madidilim na bagay sa kanilang paaralan. Itinuro niya ang isang estudyanteng nakaupo sa katabing mesa na may nakatatandang kapatid na nagtatrabaho sa pabrika ng sigarilyong Tanglong. Ang mga depektibong kahan ng sigarilyo mula sa pabrika ay palihim na inilalabas upang maibenta ng estudyante sa mga kaklase nito. May isa rin silang kaklaseng tumatanggap ng pera kapalit ng pagtataas ng grado sa mga report ng mga nakababatang estudyante. Matagal nang nagtataka si Amanda kung saan kumukuha ng pera si Emily upang tustusan ang kasintahan nito. Ngunit dahil nakilala niya si Hunter, nalaman niyang nagtatrabaho pala si Emily sa sensitibong serbisyo. Ikinuwento rin ni Amanda na kumikita ang mga kaibigan niya sa judo team sa pamamagitan ng pakikipag-date sa mayayamang babae. Iminungkahi niyang hikayatin ni Hunter ang mga ito na gamitin ang kanilang serbisyo ng proteksyon. Dumating ang isang grupo ng malalapit na kaibigan ni Amanda kaya umalis si Hunter at bumalik sa silid-aralan. Nang maupo siya, biglang nasira ang kanyang upuan at bumagsak siya sa sahig. May dumi pang dumikit sa kanyang pantalon. Samantala, unti-unting bumuti muli ang negosyo ni Hunter. Ipinagpatuloy niya ang pag-ugnay sa mga babaeng nagtatrabaho at inutusan si Nelson na muling magbigay ng proteksyon. Masayang nakasunod sa kanya si Amanda sa bawat galaw. Tinawagan ni Nelson si Hunter at ipinaalam na hindi maayos ang kalagayan ni Emily. Kahit may mga alok na trabaho, hindi na ito tumatanggap ng kahit isa. Nang marinig iyon, nanahimik lamang si Hunter. Tinipon niya ang kinita nilang pera, ngunit hindi niya alam kung saan iyon ligtas na maitatago dahil natatakot siyang manakaw muli katulad noong nakaraan. Sa sandaling iyon, dumating si Amanda sa kanyang bahay upang hatiin ang kita. Nagbanta itong babawiin ang kanyang puhunan kapag hindi patas ang paghahati ni Hunter. Gumawa rin si Amanda ng group chat upang hikayatin ang mga kaibigan niya sa judo team na gamitin ang kanilang serbisyo ng proteksyon. Ngunit hindi pinansin ng mga lalaki ang kanyang alok. Sinabi ni Hunter na hindi naman kailangan ng malalakas na lalaking iyon ng proteksyon. Kapag nakatagpo sila ng mapanganib na kliyente, kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Nalungkot si Amanda dahil nabigo ang bago niyang estratehiya sa negosyo.
Dinala niya sa bahay ang sulat kamay na talaan ng kita at gastusin ni Hunter. Pagkatapos ay inayos niya ang lahat ng detalye sa isang Excel spreadsheet. Pumasok ang kanyang ina at ipinaalala na may pagpupulong sila sa kumpanya kinabukasan. Nagpalit ng damit si Amanda at nag-ayos ng elegante bago nagtungo sa entertainment company ng kanyang ina. Pagdating niya roon, ipinakilala siya ng kanyang ina sa mahahalagang kasosyo ng kumpanya. Sinikap ni Amanda na magmukhang masaya, ngunit halatang hindi siya komportable. Samantala, nang buksan ni Hunter ang lalagyan upang kunin ang perang nakolekta ni Nelson mula sa operasyon, natuklasan niyang kinuha ni Amanda ang kalahati nito. Galit siyang nagtungo kay Amanda upang turuan ito ng leksyon. Ngunit nang makita niya ang napakagandang ayos nito, natigilan siya. Tinanong ni Amanda kung tutol ba siya sa pantay na paghahati ng kita. Sinabi ni Hunter na mas malaki ang kanyang ambag sa operasyon. Ngunit dahil nabighani siya sa kagandahan ni Amanda, pumayag siyang ibigay rito ang 30%. Napansin ni Amanda na inilalagay lamang ni Hunter ang lahat ng pera sa kanyang backpack, kaya naisip niyang hindi iyon ligtas. Samantala, pinagplanuhan ni Wookie at ng mga kasama nito kung paano pahihirapan si Hunter. Inutusan nila ang isang kasamahan na maglagay ng tinta sa locker ni Hunter. Ngunit nang makita nilang hindi ito nagpakita ng anumang lungkot o galit, hindi sila nasiyahan. Kaya bumili sila ng isang sensitibong bagay at palihim na inilagay iyon sa backpack ni Hunter. Sa oras ding iyon, nagpapatrolya si Detective Kim kasama ang kanyang katrabaho malapit sa paaralan. Napansin ni Detective Kim ang ilang lalaking estudyanteng masayang naninigarilyo ng tanglong. Nilapitan niya ang mga ito at inutusang patayin ang kanilang mga sigarilyo. Tinanong ng mga lalaki at ni Wookie kung ano ang gagawin niya kapag tumanggi sila. Agad na ipinakita ni Detective Kim ang kanyang police identification card. Nang makita yon, maamong pinatay ng mga estudyante ang kanilang mga sigarilyo at umalis. Sa sandaling yon, napansin ni Detective Kim ang mga palamuting oso na nakasabit sa backpack ni Emily. Napagtanto niyang maaaring ito ang estudyanteng nakita niyang lumabas sa motel noong nakaraan. Samantala, pumasok sa silid-aralan ang kasamahan ni Wookie at inilagay ang sensitibong bagay sa bag ni Hunter. Pagkatapos ay nagpadala ito ng mensahe kay Wookie upang sabihing tapos na ang gawain. Agad na nagtungo si Wookie sa opisina ng discipline teacher. Sinabi nitong may nakita siyang upos ng sigarilyong tanglong sa basurahan ng banyo. Kasama ang student disciplinary patrol, nagsimulang hanapin ng guro kung sino ang nanigarilyo sa loob ng paaralan. Pinuntahan nila ang bawat silid-aralan upang siyasatin ang mga bag ng mga estudyante. Nakatanggap si Amanda ng mensahe mula sa kanyang mga kaibigan na nagsasabing nagsasagawa ng inspeksyon ang discipline teacher. Agad niyang ipinaalam iyon kay Hunter dahil naglalaman ang bag nito ng malaking halaga ng pera at iba pang lihim na kagamitan. Nang pumasok ang discipline teacher sa silid-aralan, nagsimulang manginig si Emily dahil nasa backpack niya ang kanyang elektronikong sigarilyong tanglong. Tumayo si Hunter at tumutol sa pagsusuri ng kanyang bag dahil para sa kanya ay paglabag iyon sa karapatang pantao. Tinanong siya ng discipline teacher kung nagpapapansin ba siya. Pagkatapos ay inutusan siya nitong buksan ang kanyang bag. Humingi ng tulong si Hunter kay Mr. Han, ngunit inagaw pa rin ng discipline teacher ang kanyang bag. Nang malapit nang makita ng guro ang sensitibong bagay na itinago roon, biglang tumunog ang fire alarm. Agad na inutusan ni Mr. Han ang lahat na lumikas palabas ng gusali. Dahil dito, ligtas na nakatakas si Hunter sa patibong ng mga bully. Nakakuha pa siya ng libre ng isang sensitibong bagay na bigla na lamang lumitaw sa kanyang bag. Nang suriin ng discipline teacher ang surveillance footage, nakita niyang si Amanda ang nagpindot sa fire alarm at nagdulot ng kaguluhan sa buong paaralan. Agad na ginamit ni Amanda ang mahusay niyang kakayahan sa pag-arte. Umiyak siya ng matindi at ipinaliwanag na labis siyang nahihirapan dahil kailangan niyang maging mahusay sa lahat ng bagay. Sinabi rin niyang nakararamdam siya ng matinding kalungkutan kaya gusto lamang niyang makakuha ng atensyon. Nang makita ng discipline teacher ang humahagulgol na estudyante, hindi nito alam ang gagawin at umalis na lamang. Naghintay si Hunter kay Amanda sa labas. Tinanong niya kung may masamang nangyari rito. Sinabi ni Amanda na pinagalitan lamang siya ng guro. Pagkatapos ay tinanong niya kung dinadala pa rin ni Hunter ang pera sa kanyang bag. Dinala niya si Hunter sa opisina ni Mr. Han at pinayuhang itago ang pera at mga talaan sa ilalim ng sofa. Dahil hindi kailanman naglilinis si Mr. Han ng kanyang opisina, sigurado siyang ligtas ang mga yon doon. Pagkatapos ay napansin ni Amanda ang isang itim na supot. Nang buksan niya yon, agad niyang naunawa ang isa itong kalokohang ginawa ng mga lalaking estudyante. Sinabi ni Hunter na hindi sa kanya ang bagay na yon, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Amanda. Sinabi nitong aminin na lamang niya kung ginagamit niya talaga yon. Sa sandaling iyon, dumating sa paaralan ang ina ni Amanda. Binati ito ni Hunter at naghanda ng umalis, ngunit sinabi ng babae na gusto niyang makausap silang dalawa. Tinanong ng ina ni Amanda kung kailan pa sila nagsimulang mag-date. Pagkatapos ay direkta niyang tinanong kung lumampas na ba sila sa itinakdang hangganan bilang magkasintahan. Agad na umiling si Hunter. Sinabi ng ina ni Amanda na labis siyang nabigla nang ipaalam ni Mr. Han na kusa nitong pinindot ang fire alarm sa paaralan. Ikinuwento rin ni Mr. Han na sinabi ni Amanda na ginawa niya yon dahil napakataas ng inaasahan sa kanya ng kanyang mga magulang. Sinabi ng babae na karaniwan sa mga kabataang umiibig ang maging mapaghimagsik. Doon din nalaman ni Hunter na minsan nang nagtangkang saktan ni Amanda ang kanyang sarili dahil sa mahigpit na pagkontrol ng kanyang mga magulang. Samantala, gumastos si Emily upang ipagdiwang ang kaarawan ni Wookie sa isang karaoke bar. Nang buksan ni Wookie ang regalo ng kanyang kasintahan, isang sombrero lamang ang nakita niya kaya halatang nadismaya siya. Sinabi niyang bumababa na ang kalidad ng mga regalong ibinibigay ni Emily.
Dahil dito, nagalit si Emily at binawi ang sombrero. Pagkatapos ay nalaman niya mula sa isang kaibigan na si Wookie ang nagsumbong sa discipline teacher upang siyasatin ang mga bag ng mga estudyante. Pinagalitan ni Emily si Wookie dahil muntik nang madiskubre ng guro ang kanyang elektronikong sigarilyong tanglong. Galit siyang umalis at nakasalubong si Yumi, ang pinuno ng dati niyang grupo. Dumating pala si Yumi upang makipag-usap sa may-ari ng karaoke bar. Ang lugar ay isa palang lihim na sentro ng iligal na gawain na nagkukunwaring ordinaryong karaoke bar. Nais makipagtulungan ni Yumi sa may-ari upang magkaroon ng bagong lugar na mapagtatrabahuhan ang kanyang mga kasama dahil ayaw na niyang gamitin ang dati nilang serbisyo ng proteksyon. Habang nag-uusap sila, lumabas ang asawa ng may-ari na puno ng tattoo ang katawan. Nang makita ni Yumi ang nakakatakot na anyo ng lalaki, napanganga na lamang siya. Tinanggihan ng may-ari ng karaoke bar ang alok dahil sapat na ang bilang ng kanilang mga empleyado. Sa halip, nagrekomenda siya ng ibang lugar na maaaring lapitan ni Yumi. Samantala, nagsasagawa ng pagsusuri para sa mga trainee ang entertainment company ng ina ni Amanda. Isang lalaking trainee na nagngangalang Tim ang hindi naging mahusay sa kanyang pagtatanghal sa pagkanta. Dahil dito, ibinagsak siya ng mga hurado at ibinaba sa ranggo bilang Class E trainee. Dumating si Amanda sa kumpanya at kinausap si Tim sa labas. Nang marinig niyang wala ng pera si Tim upang bayaran ang kanyang upa, palihim siyang nagpadala rito ng mensahe na nag-aanyayang sumali sa isang group chat tungkol sa trabaho. Nagpanggap si Amanda bilang isang hindi kilalang tao at inalok si Tim na kumita sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo bilang lalaking kasama sa pakikipag-date. Pagkatapos ay nagtungo si Amanda sa bahay ni Hunter. Ipinaalam ni Hunter na pumayag si Tim sa trabaho at tatanggapin nito ang unang kliyente sa araw na yon. Nagtungo si Tim sa hotel, ngunit dahil unang beses niyang tumanggap ng kliyente, hindi siya makapaghakbang papasok. Tahimik namang nakaupo si Nelson sa malayo at minamatyagan siya. Tinawagan ni Hunter si Tim at ipinaalam na maaari nitong tanggihan ang trabaho kung hindi ito komportable. Siniguro rin niyang kapag may nangyaring problema habang nagtatrabaho ito, agad silang darating upang iligtas siya. Sa kabila ng kaba, nagpa siya si Tim na ipagpatuloy ang trabaho. Nang marinig iyon, labis na natuwa si Amanda. Naisip niya kung paano kung makatagpo agad si Tim ng isang mapanganib na kliyente sa unang araw nito sa trabaho. Ipinaliwanag ni Hunter na ang kliyente ay isa lamang taong palihim niyang inatasan upang subukin ang tiwala ni Tim sa sarili. Dahil sa paghanga, agad na lumapit si Amanda at niyakap si Hunter habang pinupuri ang pagiging tuso nito. Nang madikitan siya ni Amanda, namula at nahiya si Hunter bago mabilis na nagtago sa loob ng silid. Nagpalipas ng buong gabi si Amanda sa bahay ni Hunter, ngunit wala nang iba pang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Sa silid-aralan, balak ni Emily na itapon ang sombrerong hinamak ni Wookie. Ngunit sa sandaling iyon, nakasalubong niya si Hunter. Ibinato ni Emily ang sombrero kay Hunter at sinabing isuot na lamang niya yon. Nang makita iyon ni Amanda, agad siyang nagselos. Kahit anong sabihin ni Hunter, malamig at walang interes ang kanyang tugon. Tinanong ni Amanda kung gusto ba ni Hunter si Emily. Sinabi ni Hunter na hindi niya tipo si Emily. Nang tanungin siya ni Amanda kung sino ang gusto niya, nataranta lamang si Hunter at hindi makasagot. Nang buksan ni Amanda ang pinto ng counseling room, nakita niya si Emily na nakikipag-usap kay Detective Kim. Ipinaliwanag ni Detective Kim na nagsasagawa lamang siya ng isang karaniwang counseling session. Ngunit sinabi ni Amanda na ginagamit nila ang silid para sa kanilang club at kailangan nilang magtrabaho roon, kaya hiniling niyang lumabas ang detective. Agad na tinawagan ni Detective Kim si Mr. Han. Dahil dito, napilitan sina Amanda at Hunter na lumabas upang maipagpatuloy ng detective ang pakikipag-usap kay Emily. Binalaan ni Amanda si Hunter na huwag gumawa ng anumang bagay na makakakuha ng atensyon ni Detective Kim. Sinabi rin niyang maaaring hindi lamang dahil sa sensitibong trabahong ginagawa ni Emily kaya nagtungo sa paaralan ang detective. Idinikit ni Hunter ang tainga sa pinto upang marinig ang kanilang pag-uusap. Tinanong ni Detective Kim si Emily kung ano ang ginawa niya sa motel. Pagkatapos ay ipinakita niya ang footage kung saan makikitang pumasok si Emily sa lugar. Nang makita ni Emily ang video, nagsimula siyang manginig sa takot. Maging sina Hunter at Amanda na nakikinig sa labas ay labis na nabahala. Agad na hinanap ni Amanda si Mr. Han upang humingi ng tulong. Nang makita niya ang isang polyeto tungkol sa counseling program ng pulisya sa paaralan, bigla siyang nakaisip ng paraan. Patuloy na pinipilit ni Detective Kim si Emily sa pamamagitan ng mga tanong kaya lalo itong natakot. Handa nang magsalita si Emily at sabihin ang lahat tungkol sa kanyang sensitibong trabaho nang biglang binuksan ni Hunter ang pinto at pumasok. Iginiit ni Hunter na walang batas na nagbabawal sa mga kabataan na pumasok sa motel. Personal na bagay yon kaya wala umanong karapatan ang pulis na magtanong. Para sa kanya, bahagi yon ng karapatang pantao. Sinabi rin niya kay Emily na hindi nito kailangang magsalita. Pumasok si Mr. Han at nang makita niyang nakikipagtalo ang kanyang estudyante sa detective, agad niyang pinigilan ang mga ito. Sa sandaling yon, nakatanggap si Detective Kim ng tawag mula sa kanyang nakatataas. Ipinaalam nito na may nagreklamo dahil basta na lamang siya nagtungo sa paaralan at tinanong ang isang estudyante na para bang isa itong kriminal. Pinagalitan siya ng kanyang superior dahil kumilos siya ng walang pahintulot. Dahil dito, hindi makapagsalita ng maayos si Detective Kim. Pagkatapos ay kinausap ni Mr. Han sina Hunter at Emily. Tinanong niya kung bakit nakipagtalo ang mga ito sa pulis. Tinanong din niya si Emily kung may itinatago ba itong lihim. Ngunit sinabi ni Emily na personal na bagay yon at wala siyang balak magsalita. Pagkatapos ay umalis siya.
Samantala, sa pinagtitipunang lugar ng grupo, ipinahayag ni Yumi na nakahanap siya ng bagong serbisyo ng proteksyon at pupunta silang lahat sa isang negosyo upang magtrabaho. Nang tanungin siya kung hindi ba niya isasama si Emily, sinabi niyang matagal na niya itong inalis sa grupo. Pag-uwi, ipinaliwanag ni Amanda kay Hunter na masinsinan ang investigasyon ng pulisya dahil menor de edad si Emily. Napakabigat ng kaparusahan sa sensitibong transaksyong kinasasangkutan ng isang taong wala pang 18 taong gulang. Dahil dito, sinabi ni Amanda na kailangan nilang alisin agad si Emily sa kanilang listahan ng mga kliyente. Dinala ni Nelson si Emily sa isang liblib na lugar. Pagkatapos ay iniabot niya ang cellphone upang makausap nito ang misteryosong tagapamahala. Pinasalamatan ng taong nasa kabilang linya si Emily sa paggamit ng kanilang serbisyo ng proteksyon. Ngunit biglang inagaw ni Amanda ang cellphone at inutusan si Emily na umalis sa group chat na ginagamit nila sa trabaho. Iniutos din niyang burahin nito ang application at lahat ng mensahe mula sa mga kliyente. Pagkatapos ay inutusan niya si Nelson na tiyaking nagawa ng maayos ni Emily ang lahat. Ipinaalam ni Amanda na hindi na sila magbibigay ng serbisyo ng proteksyon kay Emily dahil ilang beses na itong nawalan ng malay at nakagambala sa trabaho. Malamig ding tinanggal ni Nelson ang bracelet ni Emily. Dahil sa matinding galit, minura ni Emily ang lahat ng taong naroon. Matapos mawalan ng trabaho, nakatanggap siya ng tawag mula kay Detective Kim. Nais ng detective na muli silang magkita upang tapusin ang counseling session. Ngunit matapang at malakas na tumanggi si Emily. Sinabi niyang hindi siya pupunta at kung may ebidensya ang mga pulis, maaari silang pumunta at arestuhin siya. Pagkatapos ay malamig niyang ibinaba ang tawag. Humanga naman ang kanyang mga kaibigan sa ipinakita niyang tapang. Samantala, kinalagkad ni Wookie si Hunter sa labas upang muling bugbugin. Tinanong ni Wookie kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Hunter at ng kanyang kasintahan. Nais din niyang malaman kung bakit hinanap ni Detective Kim si Emily. Sinabi ni Hunter na walang kabuluhan ang lahat ng iyon. Ngunit patuloy siyang sinuntok ni Wookie. Dumating si Emily at pinigilan ang kanyang kasintahan. Kasunod nito ay dumating din si Amanda at muling ginamit ang mahusay niyang kakayahan sa pag-arte. Sinabi niya kay Emily na malinaw namang nahuli ito ng pulis habang nagnanakaw ng alahas, ngunit tumatanggi pa rin itong sabihin ang katotohanan. Nataranta si Emily, ngunit sumang-ayon siya sa kwento. Sinabi niyang balak niyang nakawin ang alahas upang ibigay kay Wookie kaya siya pinuntahan ng pulis sa paaralan. Nang marinig iyon, naniwala si Wookie at pinalampas na ang usapin. Dahil dito, ligtas na nailayo ni Amanda si Hunter. Ginamot ni Amanda ang mga sugat ni Hunter at sinabi nitong kailangan niyang magtrabaho ng mag-isa sa gabing iyon dahil may pupuntahan siyang pagpupulong kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ay ginamit ni Hunter ang cellphone upang ipaalam kay Tim na kailangan nitong pumunta sa hotel sa gabing iyon upang pagsilbihan ang isang babaeng kliyente. Sa sandaling iyon, lumapit si Emily at tinanong si Hunter kung ano ang narinig nito habang nakikipag-usap siya kay Detective Kim. Sinabi ni Hunter na ang narinig lamang niya ay ang bahaging nakita siyang lumabas sa motel. Agad na sinunggaban ni Emily si Hunter sa kwelyo at binalaan itong manahimik. Tinanong din niya kung bakit siya tinulungan ni Hunter at kung may gusto ba ito sa kanya. Tumanggi si Hunter at ipinaliwanag ang kahalagahan ng pagprotekta sa personal na pribasya ng isang tao. Pagkatapos ay sinabi ni Emily na kailangan siyang samahan ni Hunter sa isang lugar sa gabing iyon. Sinabi ni Hunter na abala siya, ngunit iginiit ni Emily na kailangan talaga nitong sumama. Samantala, sa Banana Karaoke Bar, palihim na kinuha ng lalaking puno ng tattoo ang cellphone ng kanyang asawa. Natuklasan niyang gumagamit ang babae ng isang application upang humanap ng lalaking empleyado. Nalaman din niyang may nakatakda itong pakikipagkita sa isang hotel sa gabing iyon. Habang nasa subway sina Hunter at Emily, tumawag si Amanda. Napansin ni Amanda na may pupuntahan si Hunter kasama si Emily. Ipinaalam ni Hunter na gabi na siya makauwi kaya hiniling niyang si Amanda muna ang mamahala sa operasyon. Nang marinig iyon, labis na nagselos si Amanda. Samantala, umakyat si Tim sa hotel room upang makipagkita sa kliyente. Ngunit pagpasok niya, agad siyang sinalakay ng isang kriminal. Pagkatapos ay lumabas ang lalaking puno ng tattoo. Itinali ng dalawang lalaki si Tim. Ipinakita ng lalaking may tattoo ang larawan ng may-ari ng karaoke bar at sinabing iyon ang babaeng pakakasalan niya. Dahil balak umanong makipagrelasyon ni Tim sa kanyang magiging asawa, kailangan niyang parusahan ito. Iginiit ni Tim na hindi siya ang taong hinahanap nila. Kinuha ng lalaki ang cellphone ni Tim. Pagkatapos ay ginamit niya ang cellphone ng kanyang asawa upang magpadala ng mensahe. Doon niya natuklasang hindi si Tim ang nakikipagpalitan ng mensahe sa kanyang asawa. Tinanong niya kung kanino nagtatrabaho si Tim at inutusan itong dalhin siya sa pinuno nito. Samantala, dinala ni Emily si Hunter kay Nelson upang hingin ang karapatan at kabayaran na nararapat sa kanya. Sinabi ni Emily na nagsikap siyang magtrabaho para kay Nelson at sa misteryosong taong nasa likod nito. Hindi raw makatarungan na basta na lamang siyang tanggalin sa trabaho. Kinuha ni Nelson ang cellphone upang tawagan ang misteryosong pinuno, ngunit hindi makasagot si Hunter sa oras na iyon. Iginiit ni Emily na dapat siyang bayaran para sa kanyang pagkakatanggal. Biglang pumasok si Tim. Senyasan siya ni Nelson na lumabas muna upang makapag-usap sila. Ngunit agad na tumakbo palayo si Tim. Samantala, napansin ni Amanda sa bahay na isa-isang umaalis ang mga kliyente sa kanilang group chat. Nagpadala ang mga ito ng mensaheng nagsasabing hindi na nila gagamitin ang serbisyo ng proteksyon ni Hunter. Paglabas ni Nelson, nakita niyang naghihintay na ang isang grupo ng mga kriminal. Naramdaman niyang may masamang mangyayari. Agad niyang inutusan si Emily na umuwi, ngunit matigas ang ulo nitong sumunod pa rin.
Maya-maya ay lumapit ang isang grupo ng mga lalaking may dalang mga sandata at sinimulan silang salakayin. Mag-isang nilabanan ni Nelson ang mga ito. Napatumba niya ang ilan, ngunit dahil napakarami ng mga kalaban, kalaunan ay nasaktan at napabagsak din siya. Itinulak ni Hunter ang isang kariton upang harangan ang daan at mabigyan si Nelson ng pagkakataong makatakas. Ngunit lumapit ang isang tauhan ng lalaking may tatoo at malakas na sinuntok si Nelson hanggang sa bumagsak ito. Pagkatapos ay tinurukan nila ng hindi kilalang gamot ang leg ni Nelson. Malakas na inuntog ni Nelson ang ulo sa salarin, ngunit nagsimula ng manghina at mawalan ng balanse ang kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, lumapit ang lalaking puno ng tatoo at binigyan si Nelson ng isang napakalakas na suntok. Nang makita yon, nanginig sa takot si Emily. Lumapit si Hunter at sinubukang pigilan ang mga lalaki upang makatakbo sina Nelson at Emily. Ngunit napalibutan si Hunter ng mga kalaban. Sinubukan niyang tumakas, ngunit sinakal siya ng lalaking may tatoo. Ginamit ng lalaki ang cellphone ng kanyang asawa upang magpadala ng mensahe. Dahil dito, nalaman niyang si Hunter ang nagpapadala ng matatamis na mensahe sa babae. Pagkatapos ay puwersahang isinakay ng grupo si Hunter sa kanilang sasakyan at dinala palayo. Samantala, nagtago sina Nelson at Emily sa loob ng isang sasakyan. Kinuha ni Emily ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe kay Detective Kim upang humingi ng tulong. Ligtas silang nadala sa ospital. Dumating din si Amanda at nakita ang nangyari. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Emily na dinukot ng mga kriminal si Hunter. Sinubukan ni Detective Kim na tanungin si Emily tungkol sa grupong umatake sa kanila. Ngunit labis na nabalisa si Emily at bigla siyang sumigaw ng malakas. Dahil dito, napilitan si Mr. Han na lumapit upang pigilan ang sitwasyon. Samantala, dinala si Hunter sa karaoke bar. Tinanong siya ng lalaking puno ng tatoo kung bakit niya gustong makipag-ugnayan sa asawa nito. Pagkatapos ay inutusan nito ang mga tauhan na ihanda ang kamay ni Hunter para parusahan. Mabuti na lamang at biglang binuksan ng may-ari ng karaoke bar ang pinto ng silid. Agad na itinago ng lalaking may tatoo ang sandata. Sinabihan ng babae ang kanyang asawa na huwag gumawa ng ganoong kalokohan sa loob ng kanyang karaoke bar. Ipinaliwanag ng lalaki na ginawa lamang niya yon dahil tumawag ang asawa nito ng lalaking magbibigay ng serbisyo. Galit na tinanong ng babae kung bakit nito pinakialaman ang kanyang cellphone. Tinanong naman ng lalaking may tatoo kung ano ang lamang ni Hunter sa kanya. Nang tingnan ng babae si Hunter, nagtanong siya kung sino ito. Pagkatapos ay binuhusan niya ng isang tabong tubig ang kanyang asawa bago lumabas ng silid. Labis na nasaktan ang damdamin ng lalaking may tatoo. Naupo siya at nagsimulang maglabas ng sama ng loob kay Hunter. Sinabi niyang ginawa na niya ang lahat para sa kanyang asawa, ngunit hindi pa rin siya nito iginagalang. Sa tuwing may problemang nangyayari, palagi na lamang siyang sinisisi. Tinanong niya kung bakit malinaw na nakita niyang si Hunter ang nagpapadala ng mensahe sa kanyang asawa, ngunit sinasabi nitong hindi siya ang lalaking kausap nito. Dahan-dahang naupo si Hunter at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Sinabi niyang tagapamagitan lamang siya na nakikipag-chat upang pag-ugnayin ang dalawang panig. Ipinaliwanag din niyang isa lamang siyang part-time na empleyado. Sinabi ni Hunter na hindi nila kailangang umupa ng isang pisikal na lugar, hindi tulad ng karaoke bar na ginagamit bilang tagong iligal na negosyo. Nang marinig iyon, labis na natuwa ang lalaking may tatoo. Mas detalyadong ipinaliwanag ni Hunter ang kanilang modelo ng negosyo. Ngunit habang lalo siyang nagpapaliwanag, lalo lamang nagmukhang walang naintindihan ang dalawang lalaki. Iminungkahi ng isang tauhan na patayin si Hunter dahil alam na nitong ginagamit ang lugar bilang iligal na negosyo. Dahil sa takot, lumuhod si Hunter at nagmakaawa. Sinabi niyang gagawin niya ang anumang ipag-utos ng mga ito. Sinabi ng lalaking may tatoo na gusto niyang makilala ang tunay na pinuno ni Hunter. Dahil dito, tinawagan ni Hunter si Amanda at ipinaalam na dinukot siya. Agad na inagaw ng lalaking may tatoo ang cellphone. Sinabi niya na isa sa mga empleyado ni Hunter ang nagtangkang makipag-ugnayan sa kanyang magiging asawa. Gusto niyang malaman kung sino ang lalaking iyon at makatanggap ng kabayaran. Ipinaalam ni Hunter na kasalukuyan siyang nakakulong sa isang iligal na lugar. Sa patuloy na pagtatanong ni Amanda, nalaman niyang maraming babaeng empleyado ang pinamamahalaan ng karaoke bar. Nakita rin ni Amanda na isa-isang umalis ang kanilang mga kliyente sa group chat. Dahil dito, iminungkahi niyang makipagtulungan sila sa lalaking may tatoo. Nagustuhan ng lalaki ang modelong hindi nangangailangan ng inuupahang lugar kaya agad siyang pumayag. Pagkatapos ay kinumpiska niya at ng kanyang tauhan ang cellphone ni Hunter bago ito pansamantalang pinalaya. Ngunit may kondisyon ang pagpapalaya. Kailangang bumalik ni Hunter at magtrabaho bilang empleyado nila. Samantala, pagod at halos wala sa sarili si Emily nang puntahan niya si Wookie. Ikinuwento niyang nagtatrabaho siya upang tustusan ang lahat ng perang ginagastos nito sa sigarilyong tanglong. Mula rin sa kinikita niya ang lahat ng regalong ibinibigay niya rito. Tinanong ni Wookie kung bakit pa niya sinasabi ang mga yon. Labis na nabigla si Emily. Tinanong niya kung matagal na ba nitong alam ang tungkol sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay ibinalik niya ang regalong simbolo ng kanilang pangako at tuluyang umalis. Dumating si Amanda sa bahay upang makita si Hunter. Sinumbatan siya ni Hunter dahil tila hindi nito inalala ang kanyang buhay at mas inuna pa ang pakikipag-usap tungkol sa negosyo sa mga kriminal. Dahil sa galit, ibinato ni Amanda ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay malungkot siyang umalis. Nagtungo si Hunter sa ospital upang bisitahin si Nelson. Tinanong niya si Emily kung may sinabi na ba ito sa mga pulis. Sinabi ni Emily na wala pa siyang isiniwalat. Binalaan siya ni Hunter na huwag magsabi ng kahit ano.
Kinabukasan, nang magising si Nelson, agad niyang inutusan si Emily na kunin ang cellphone na naiwan sa loob ng sasakyan. Nasa labas lamang ng silid si Detective Kim kaya narinig niya ang lahat. Hinalughog ni Emily ang buong sasakyan, ngunit hindi niya makita ang cellphone. Agad siyang nagtungo sa dati niyang mga kasamahan upang hanapin ang numerong maaaring gamitin sa pakikipag-ugnayan kay Hunter. Samantala, nakuha ni Detective Kim ang cellphone ni Nelson at sinubukang buksan yon. Sa sandaling yon, tumawag si Hunter kay Nelson. Agad na sinagot ni Detective Kim ang tawag. Nakabigkas pa lamang ng isang pangungusap si Hunter nang makatanggap siya ng mensahe mula kay Emily. Ipinaalam ni Emily na hawak ni Detective Kim ang cellphone ni Nelson. Nang mabasa yon, labis na nataranta si Hunter at nahulog ang kanyang cellphone sa sahig. Pumasok si Amanda at nalaman ang buong pangyayari. Ipinaliwanag niya na maaaring hindi pa nabubunyag ang kanilang operasyon dahil posibleng tingnan lamang ng pulisya ang insidente bilang isang ordinaryong pambubugbog. Si Nelson ay may tuturing lamang na biktima. Ngunit nag-alala si Hunter na baka mabuksan ng pulisya ang cellphone. Sinabi ni Amanda na cellphone iyon ng biktima kaya hindi maaaring basta na lamang buksan ng mga pulis. Totoong sinusubukan ni Detective Kim na buksan ang cellphone. Ngunit ipinaalala ng kanyang kasamahan na kailangan muna nila ng legal na pahintulot dahil pag-aari iyon ng biktima. Dahil dito, ibinigay ni Detective Kim ang cellphone sa kanyang kasamahan upang itago bilang ebidensya. Sinabi ni Hunter kay Amanda na kahit mahuli siya ng mga pulis o saktan ng grupong iyon, mananatili pa ring ligtas si Amanda. Nagalit si Amanda at sinabing siya mismo ang haharap sa grupong iyon para sa kanya. Muling nagtungo si Hunter sa ospital upang bisitahin si Nelson at nakita niya roon si Emily. Sinabi ni Emily na maaaring sabihin na niya sa pulisya ang buong katotohanan. Labis na nataranta si Hunter at pinigilan siya. Kapag nagsalita si Emily, maaresto siya. Ipinaliwanag ni Emily na nagsaliksik na siya. Kahit mahuli siya, hindi naman siya makukulong. Ang misteryosong taong nasa likod ng operasyon ang siyang haharap sa mabigat na kaparusahan. Sinabi rin niyang nararapat lamang iyon sa taong iyon. Ipinaalala ni Hunter na kapag nagsalita si Emily, tiyak na gagawa ng paraan ang misteryosong pinuno upang saktan siya. Nang marinig iyon, napagtanto ni Emily na may katwiran si Hunter. Tinawagan ng lalaking may tatoo si Hunter at tinanong kung anong pagkain ang gusto ng kanyang pinuno dahil magkikita sila maya-maya. Dahil dito, paulit-ulit na tinawagan ni Hunter si Amanda upang pigilan itong makipagkita sa mga kriminal. Ngunit hindi niya ito makontak. Samantala, inutusan ni Wookie ang kanyang mga tauhan na pumasok sa lahat ng group chat na ginagamit sa pag-ugnay ng mga empleyado at kliyente. Ipinadala niya roon ang larawan ni Emily at tinanong kung nagtatrabaho ba ito para sa mga grupong iyon. Determinado siyang malaman kung sino ang nag-ugnay at nagbibigay ng proteksyon sa kanyang kasintahan. Natanggap din sa group chat ni Amanda ang mensahe, ngunit hindi siya sumagot. Nagtungo si Amanda sa isang sushi restaurant upang makipagkita sa mag-asawang may tatoo. Habang papasok siya, nakita niyang nakaupo si Hunter at nakikipag-usap sa mag-asawa. Ipinaalam ni Hunter sa mga ito na abala ang kanyang pinuno kaya hindi ito makadadalo. Nang marinig iyon, mabilis na nagpanggap si Amanda bilang isang waitress. Lumapit siya at nagtanong kung may kailangan pa ang mga bisita. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumabas ng restaurant. Sinabi ng lalaking may tatoo na kailangan ng magtrabaho ng full-time ni Hunter sa kanilang lugar. Tinanong ni Hunter kung ano ang mangyayari sa kanyang pag-aaral. Sinabi ng lalaki na kailangan niyang huminto kung ayaw niyang maging baldado. Alam na rin ito kung saang paaralan siya nag-aaral at kung saan siya nakatira. Pagkatapos ay iniabot ng lalaki kay Hunter ang isang kahon at inutusang ibigay iyon sa kanyang pinuno. Nang makalabas si Hunter, labis siyang nawalan ng pag-asa. Lumapit si Amanda at agad na napaiyak si Hunter habang humihingi ng tulong. Pagkatapos ay magkasama silang naupo sa hintayan ng bus. Nang sumakay sila, naiwan ni Hunter ang kahong ipinadala ng lalaking may tatoo. Nang buksan yun ni Amanda, nakita niyang puno ito ng pera. Agad siyang sumakay ng taxi upang habulin si Hunter. Hindi alam ni Amanda na may nakatagong tracking device sa loob ng kahon. Sinundan ng mag-asawang may tatoo at ng kanilang mga tauhan ang signal at hinabol ang taxi ni Amanda. Gusto nilang malaman kung sino talaga ang pinuno ni Hunter. Nang huminto ang taxi at makita nilang isang babae ang bumaba, labis silang nagulat. Pumasok si Amanda sa paaralan at itinago ang kahong puno ng pera sa ilalim ng sofa sa opisina ni Mr. Han. Pagkatapos ay lumabas siya. Nakatanggap siya ng mga mensahe mula kay Hunter na sinisisi siya dahil wala na umano itong matitirhan. Maya-maya ay tinawagan siya ng lalaking may tatoo. Muli siyang nagpanggap bilang misteryosong pinuno. Nagkunwari rin ang lalaki na wala itong alam sa tunay na nangyari. Biglang may dumating na sasakyan. Bumaba ang mga tauhan ng lalaking may tatoo, tinakpan ang mukha ni Amanda at dinukot siya. Pagkatapos ay tinawagan ng lalaking may tatoo si Hunter. Tinanong niya kung babae ba ang tunay na pinuno nito at kung bakit sinabi ni Hunter na lalaki ang taong iyon. Galit na tinanong ni Hunter kung ano ang ginawa nila kay Amanda. Kinuhanan ng litrato ng asawa ng lalaki si Amanda at ipinadala iyon kay Hunter. Inutusan niya si Hunter na ipadala ang kanyang lokasyon. Sila na raw ang susundo sa kanya. Nagbanta rin siyang kapag may nakita silang pulis, agad nilang sasaktan si Amanda. Samantala, sa ospital, inatake ni Nelson ang isang pulis upang makatakas. Nadaanan niya si Detective Kim sa kanyang paglabas. Hinabol siya ng detective, ngunit nagsara na ang pinto ng elevator. Pagkatapos ay nagtungo sina Nelson at Emily sa bahay ng isang dati niyang kaibigan. Hiniling ni Nelson na tulungan siyang hanapin ang lalaking kriminal na puno ng tatoo at nagmamaneho ng sasakyang may maraming larawan ng Japanese comic characters.
Nang malaman ni Emily na balak ni Nelson na hanapin at paghigantihan ang lalaking may tattoo, agad niyang kinuha ang susi ng sasakyan. Naupo siya roon upang bantayan si Nelson at tiyaking hindi ito makaalis. Nagbanta siyang tatawag siya ng pulis kapag umalis ito. Mas gugustuhin pa niyang mahuli ng mga pulis si Nelson kaysa harapin nito ang mga kriminal at tuluyang mapahamak. Dumating ang tauhan ng lalaking may tattoo upang sunduin si Hunter. Pinabagsak niya si Hunter hanggang mawalan ito ng malay bago binuhat at isinakay sa sasakyan. Samantala, nagkamalay na si Amanda. Sinabi ng lalaking may tattoo na alam na niya ang kanilang paaralan at mga tirahan kaya hindi na sila makatatakas. Biglang nagsuka si Amanda sa katawan ng lalaki. Dahil sa napakasamang amoy, lumayo ang lalaki at ang kanyang asawa upang linisin ang suka. Napansin ni Amanda ang isang kutsilyo sa loob ng sasakyan. Nang bumalik ang lalaking may tattoo, agad niya itong sinaksak sa tagiliran. Sa parehong sandali, ginamit ni Hunter ang stone gun upang pabagsakin ang tauhan ng lalaki. Nang bumalik sa sasakyan ang asawa ng lalaking may tattoo, itinutok ni Amanda ang kutsilyo sa lig nito. Inutusan niya ang babae na ilabas si Hunter. Biglang lumabas si Hunter sakay ng isang sasakyan at malakas na binangga ang sasakyan ng lalaking may tattoo. Kinuha ni Amanda ang kanyang cellphone at sumakay sa sasakyan. Ngunit naipit ang kambyo kaya hindi nila yon mapaandar. Pinalibutan sila ng mag-asawang may tattoo. Mabuti na lamang at nagawa ni Hunter na paandarin paatras ang sasakyan at makalabas. Mabilis silang tumakas mula sa grupo ng mga kriminal. Pagkatapos ay nagmaneho sila patungo sa isang liblib na lugar. Dahil alam na ng mga kriminal ang kanilang mga tirahan at paaralan, hindi nila alam kung saan sila maaaring pumunta. Gumamit si Amanda ng lighter upang sunugin ang sasakyan. Magkahawa kamay silang nagtungo sa isang hotel upang pansamantalang matulog. Tinanong ni Amanda kung bakit siya iniligtas ni Hunter gayong galit na galit ito sa kanya. Tinanong din ni Hunter kung bakit isinapanganib ni Amanda ang sarili nitong buhay upang sumunod sa kanya. Muntik na silang maghalikan, ngunit bigla silang nakarinig ng sirena kaya huminto sila. Ipinaliwanag ni Amanda na sirena lamang iyon ng ambulansya at hindi ng sasakyan ng pulisya. Sinabi ni Hunter na gusto na niyang itigil agad ang lahat ng kanilang ginagawa. Kinabukasan, nang magising si Hunter, wala na roon si Amanda. Sa kabilang panig, nagising din si Emily at napansing wala na si Nelson. Sinabi ng kaibigan ni Nelson na umalis na ito at iniutos na manatili roon si Emily sa buong araw. Nang marinig iyon, agad na tumakbo si Emily upang hanapin siya. Pinuntahan niya si Detective Kim at ipinaalam na ang lalaking nanakit kay Nelson noong nakaraan ay nagmamaneho ng sasakyang pun ng mga larawan ng Japanese comic characters. Tinawagan ni Detective Kim ang kanyang kasamahan at hiniling na suriin ang surveillance footage upang hanapin ang kakaibang sasakyan. Samantala, matapos magpadala ng mensahe sa iba't ibang grupo, nakatanggap si Wookie ng tugon. Sinabi sa mensahe na pumunta siya sa Banana Karaoke Bar kung gusto niyang mahanap ang babaeng nasa larawan. Tinipon ni Wookie ang lahat ng makapangyarihang estudyante sa kanilang paaralan. Sumakay sila sa mga motorsiklo at nagdala ng mga sandata upang salakayin ang karaoke bar. Si Amanda pala ang nagpadala ng mensahe. Nagtungo rin siya sa karaoke bar at binayaran ang tatlong hindi niya kilalang babae upang makihalo siya sa mga ito at makapasok sa lugar. Palihim na pumasok si Amanda sa silid ng lalaking may tattoo at natagpuan ang cellphone ni Hunter. Ngunit biglang lumitaw ang lalaki, sinalakay siya at sinakal. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo ng mga bully na pinamumunuan ni Wookie. Lumabas ang lalaking may tattoo upang harapin sila. Inutusan siya ng mga estudyante na bumaba sa ibaba upang mag-usap. Nang lumingon ang lalaki, wala na si Amanda. Pagkatapos ay sinabuyan siya ng isang babae gamit ang fire extinguisher. Sinamantala ni Amanda ang pagkakataon upang tumakas palabas. Nagsimulang manira sa karaoke bar ang grupo ng mga estudyante. Habang winawasak ang lugar, nagtatawanan sila na parabang mga bayani. Pagkatapos ay pinaghahampas nila ang mga empleyado gamit ang iba't ibang bagay. Nagsimula ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang grupo. Dumating din si Nelson at nakipaglaban sa mga empleyado ng karaoke bar kasama ang mga estudyante. Samantala, hinabol ng lalaking may tattoo si Amanda. Hinarangan siya ng isang empleyado, ngunit biglang lumitaw si Hunter at pinabagsak ang lalaki. Lumapit ang lalaking may tattoo at hinablot ang buhok ni Amanda. Bumangon naman ang tauhan nito at pinigilan si Hunter. Kinalagkad ng lalaki at ng kanyang tauhan sina Hunter at Amanda. Ngunit dumating si Nelson. May suot siyang matalim na sandata sa kanyang kamay at mabilis niyang pinabagsak ang tauhan. Tinanong ng lalaking may tattoo kung nakainom ba ng gamot na nagbibigay ng walang hanggang buhay si Nelson dahil hindi pa rin ito namamatay. Tumakbo si Nelson patungo sa rooftop. Nauutal na tinawag siya ni Hunter. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Nelson na si Hunter ang misteryosong taong matagal na niyang sinusunod. Sinabi niyang hindi na sila dapat muling magkita bago siya nagpatuloy patungo sa rooftop. Mabilis na hinila ni Amanda si Hunter upang makatakas sila. Sa rooftop, sinaksak ng lalaking may tattoo si Nelson at paulit-ulit siyang sinaktan. Ngunit muling bumangon si Nelson at sunod-sunod na hinampas ang lalaki. Nagawa pa siyang saksakin muli ng kalaban, ngunit kalaunan ay tuluyan rin itong napabagsak ni Nelson. Puna rin ng mga sugat ang buong katawan ni Nelson. Sa sandaling yon, dumating si Detective Kim sa karaoke bar. Nang makita niyang may nagaganap na malaking kaguluhan, agad siyang humingi ng karagdagang tulong mula sa ibang mga pulis. Sa loob ng karaoke bar, nakita ni Wookie ang sombrerong minsang ibinigay sa kanya ni Emily. Maya-maya ay pumasok ang mga pulis at inaresto ang lahat ng kriminal sa karaoke bar, pati na ang grupo ng mga estudyante, upang dalhin sa himpilan para sa investigasyon.
Umakyat si Detective Kim sa rooftop at nakita ang dalawang lalaking nakahandusay at hindi gumagalaw. Tinawagan niya ang kanyang mga kasamahan upang umakyat at tumulong sa pag-aasikaso sa lugar. Sa himpilan, masusing tinanong ni Detective Kim ang mga estudyante kung bakit nila sinalakay at winasak ang karaoke bar. Maging ang mga kaibigan ni Wookie ay hindi rin alam ang eksaktong dahilan. Sumunod lamang sila sa utos nito upang manggulo. Nang patuloy siyang gipitin ni Detective Kim at tanungin ng kanyang mga kaibigan, biglang sumigaw si Wookie na pumunta siya roon dahil kay Emily. Tinanong ng pulisya ang may-ari ng karaoke bar kung paanong hindi niya alam na ang kanyang asawa ay nagpapatakbo ng isang iligal na lugar at pinuno ng isang kriminal na grupo. Sinabi ng babae na hindi pa sila rehistradong kasal kaya hindi niya tunay na asawa ang lalaki. Pagkatapos ay kinausap ni Detective Kim ng pribado si Emily. Tinanong niya kung alam nito kung sino ang pinuno ng operasyon. Sa halip na sumagot, tinanong ni Emily kung patay na ba si Nelson. Nang malaman ang nangyari, napahagulgol siya. Samantala, pag-uwi ni Amanda, winasak niya ang cellphone na ginagamit ni Hunter sa negosyo upang mawala ang ebidensya. Pagkatapos ay sinabi niyang wala na si Nelson kaya kailangan nilang humanap agad ng kapalit. Hindi makapaniwala si Hunter na gusto pa rin nitong ipagpatuloy ang negosyo matapos ang lahat ng nangyari. Sinabi ni Amanda na wala silang dapat katakutan dahil iniisip na ng mga pulis na ang lalaking may tatoo ang misteryosong pinuno. Napunta na rito ang lahat ng kasalanan. Ngunit sinabi ni Hunter na maaaring hindi natatakot si Amanda, subalit takot na takot siya. Inutusan niya si Amanda na bumalik sa marangyang tahanan nito at mamuhay na lamang ng komportable. Sa kabila nito, patuloy pa ring naglatag si Amanda ng bagong plano para sa kanilang negosyo. Pagkatapos ay sumigaw siyang hindi siya maaaring bumalik sa bahay na yon dahil hindi niya kayang mamuhay roon. Inihagis ni Hunter ang cellphone at sinabing gawin na lamang ni Amanda ang lahat ng mag-isa. Kinuha ni Amanda ang cellphone at umalis. Sa paaralan, nabasa ng mga estudyante ang balita tungkol sa malaking labanan sa karaoke bar kaya naging usap-usapan iyon. Nang pumasok si Emily sa silid-aralan, nilayuan siya ng mga babaeng kaklase dahil nalaman nilang nagbibigay siya ng bayad na serbisyo sa pakikipag-date. Pagkatapos ay kinutya siya ng isang grupo ng mga babae. Tumigil lamang ang mga ito nang makita nilang papalapit ang discipline teacher. Hinabol ni Hunter si Emily at tinanong kung ano ang sinabi nito sa pulisya. Tinanong ni Emily kung sino ba siya at bakit palagi niyang pinipigilan ang kanyang mga desisyon. Sinisi niya si Hunter dahil kung hindi siya nito pinigilang magsalita sa pulisya, maaaring walang 2 taong namatay. Samantala, sa bahay, nais makipag-usap ni Amanda sa kanyang mga magulang. Ipinarinig niya sa mga ito ang recording ng kasunduan tungkol sa pagtatrabaho ni Tim sa serbisyo. Sinabi ni Amanda na kapag nabunyag na isang trainee ng kanilang kumpanya ang nasangkot sa operasyong iyon, mawawalan ng malaking halaga ng puhunan ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay humingi siya ng pera mula sa mga ito. Samantala, nanaginip si Hunter na siya mismo ang naglilibing sa bangkay ni Emily upang alisin ang lahat ng bakas ng kanyang krimen. Pagkatapos ay niyaya siya ni Amanda na magkita upang mag-usap. Ipinaalam ni Amanda na pupunta siya sa Australia upang mag-aral at hiniling niyang sumama si Hunter. Sinabi niyang wala na rin namang natitira para kay Hunter sa lugar na yon. Ngunit hiniling lamang ni Hunter na mag-ingat siya sa pag-alis. Labis na nasaktan si Amanda sa kanyang sagot. Malungkot siyang tumayo at umalis. Samantala, hindi pa rin nasisiyahan si Detective Kim sa naging konklusyon ng kaso. Hindi siya naniniwalang ang lalaking may tatoo ang tunay na pinuno ng operasyon. Pinayuhan siya ng kanyang kasamahan na umuwi at magpahinga. Sinabi nitong huwag na siyang magpatuloy sa investigasyon dahil marami na rin siyang ibang trabaho. Pagkatapos ay umalis ang kasamahan at sinabing magkikita sila kinabukasan sa paaralan para sa counseling program. Pumasok si Hunter sa opisina ni Mr. Han. Nang tingnan niya ang ilalim ng sofa, nakita niya ang kahong punang pera. Pagpasok ni Mr. Han, agad niyang ibinalik ang kahon sa dati nitong kinalalagyan. Sa sandaling yon, dumating si Detective Kim sa paaralan. Biglang nagbigay ng signal ang cellphone ng lalaking may tatoo na may natukoy itong malapit na bagay. May tracking device pala ang kahong punang pera na nakatago sa ilalim ng sofa. Sinundan ni Detective Kim ang direksyong ipinapakita ng tracker hanggang makarating siya sa opisina ni Mr. Han. Pumasok siya at tumingin sa ilalim ng sofa. Pagkatapos ay nagtungo siya sa silid-aralan upang hanapin si Mr. Han at inimbitahan itong sumama sa himpilan para sa pagtatanong. Tumakbo si Hunter papunta sa opisina ng kanyang homeroom teacher at nakita niyang nawawala na ang kahon ng pera. Samantala, kinausap ni Wookie si Emily. Ipinaalam niyang napatalsik siya sa paaralan at nais niyang makipagbalikan. Ngunit tumanggi si Emily. Pagkatapos ay ipinakita ni Wookie ang sombrerong nakita niya sa Banana Karaoke Bar. Dahil minsang ibinigay iyon ni Emily sa kanya, tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa karaoke bar. Labis na nabigla si Emily at agad na umalis. Samantala, labis nang nabalisa si Hunter. Nanginginig siyang nagsimulang sumulat ng liham ng pag-amin para sa pulisya. Ngunit sa tuwing may matatapos siyang pahina, agad niya rin itong nilulukot. Takot na takot siya dahil nasa kamay na ng mga pulis ang mahalagang ebidensya. Balak niyang tawagan si Amanda dahil niyaya siya nitong tumakas patungong Australia. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Emily na humihiling na magkita sila. Dinala ni Hunter ang kanyang alagang crustacean at hiniling kay Emily na alagaan muna iyon dahil kailangan niyang pumunta sa malayong lugar. Pagkatapos ay tinanong ni Emily kung ano ang ginawa ni Hunter sa Banana Karaoke Bar. Iniabot ni Emily kay Hunter ang sombrerong minsan niyang ibinigay rito. Nang makita ni Hunter ang sombrero, nagsimula siyang manginig at agad na humingi ng tawad.
Nang umalis si Emily, hinabol siya ni Hunter at ipinaliwanag na ang tanging gusto lamang niya ay makapag-aral. Gusto niyang makapasok sa kolehiyo at magkaroon ng ordinaryong trabaho katulad ng ibang tao. Pagkatapos ay lumuhod si Hunter at muling humingi ng tawad kay Emily. Doon lamang nalaman ni Emily na hindi ang may-ari ng karaoke bar ang tumatanggap ng perang ibinabayad niya para sa proteksyon. Si Hunter pala ang tunay na taong nasa likod ng operasyon. Tinanong ni Emily kung sangkot din ba si Amanda. Ipinaliwanag ni Hunter na siya ang nagsimula ng lahat at gusto lamang siyang iligtas ni Amanda. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Hunter kay Emily. Pagkatapos ay umalis si Emily. Ngunit lingid sa kaalaman ni Hunter na i-record niya ang buong pag-amin nito. Hinabol siya ni Hunter at natuklasang na-record ni Emily ang kanyang sinabi. Nagmakaawa siya na burahin nito ang recording. Hiniling din niyang huwag nang idamay si Amanda dahil kusa siyang susuko sa pulisya at akuin ang lahat ng kasalanan. Iginiit ni Hunter na siya ang tunay na misteryosong pinuno at walang kinalaman si Amanda sa operasyon. Pagkatapos ay nag-agawan sina Hunter at Emily. Dahil dito, nahulog si Emily sa hagdan. Nakahandusay siyang walang malay habang may malaking bukol sa kanyang ulo. Nanginginig na lumapit si Hunter, kinuha ang cellphone ni Emily at umalis. Samantala, bumalik si Wookie sa Banana Karaoke Bar upang maghanap pa ng mga palatandaan. Doon niya nakaharap ang may-ari ng karaoke bar. Tinanong ni Wookie kung kilala nito si Emily. Tinanong naman siya ng babae kung hinahanap ba niya ang taong nagbibigay ng proteksyon sa kanyang kasintahan. Sa himpilan ng pulisya, ipinaliwanag ni Detective Kim kay Mr. Han na nakakita siya ng isang kahongpon ng pera sa opisina nito. Pinaghinalaan niyang maaaring isa sa mga estudyante sa Social Issues Research Club ni Mr. Han ang misteryosong taong nasa likod ng operasyon. Ngunit sinabi ni Mr. Han na hindi maaaring isa sa kanyang mga estudyante ang sangkot. Pagkatapos ay inihatid siya ni Detective Kim pabalik sa paaralan. Nakatanggap si Mr. Han ng tawag na nagsasabing napahamak si Emily kaya agad niya itong pinuntahan. Dinala si Emily sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Samantala, umuwi si Hunter at kinuha ang lahat ng perang mayroon siya upang maghanda sa pagtakas. Ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Wookie. Ibinigay pala ng may-ari ng karaoke bar kay Wookie ang mga address ni na Hunter at Amanda. Sila ang mga taong nasa likod ng lihim na serbisyo ng proteksyon na ginagamit ni Emily. Hinalughob ni Wookie ang bag ni Hunter at nakita ang basag at dugo ang cellphone ng kanyang kasintahan. Sinamantala ni Hunter ang pagkakataon upang hampasin sa ulo si Wookie bago siya tumakbo palayo. Hinabol siya ni Wookie at ilang beses siyang sinaksak sa tiyan gamit ang gunting. Sa sandaling iyon, dumating si Amanda upang iligtas si Hunter. Inalalayan niya si Hunter palabas ng bahay. Sinabi ni Hunter kay Amanda na umalis na ito at pabayaan siyang mag-isa roon. Ngunit nanatili si Amanda sa kanyang tabi. Sa oras ding iyon, dumating si Detective Kim sa bahay ni Hunter. Nakita niya ang mga bakas ng bagong naganap na labanan kaya agad niyang sinundan ang mga mansa ng dugo. Ngunit nang tingnan niya ang bahagi ng hagdan kung saan kanina nakaupo sina Hunter at Amanda, wala na roon ang dalawa. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.